Okay, so magandang araw po sa lahat, no, ng mga followers natin diyan. This is Luis David Bisagon of Cream Nation. It is my pleasure po, no, na makapag-upload ng discussion videos para sa inyo. Today, we're going to be discuss a suggested, no, topic for this discussion. So it will be the question document examination under forensic science. Okay, so let's start our discussion. First, no, let's define ano ba talaga ang meaning ng document. Pag sinabi nating document, it comes from the Latin word documentum, means a lesson. No, also, document is any material that contains a mark, symbol, or sign, either visible, partially visible, or invisible, no, na maaring magpahayag daw ng isang mensahe. So, paki-highlight po diyan yung ang words na mark, symbol, or sign sa any material daw. No, so example niyan, if meron kang bond paper, nilagyan mo ng signature, automatically that bond paper and your signature alone will be considered as document. So, question, sir, bakit meron nakalagay na invisible? So, if naaalala nyo or familiar kayo sa mga hidden messages that time, no, na makikita nyo lamang kapag ka itinutok nyo sa araw or di kaya naman is partially sinunog nyo yung papel, no, merong lalabas na hidden messages. So, ang tawag sa kanila, no, sa mga papel na merong mga marka, simbolo, or mga words, no, or signatures, no, mako-consider natin yan as document. Ayun, so I hope klaro po sa inyo yung meaning, no, ng document. So ngayon, let's move on to the two categories of document, no. Sabi dito, no, naka-specify dito sa question document examination na meron lamang pong dalawang categories ang document. So aalamin po natin yung una, no. So first is the standard document. Pag sinabi nating standard document, ito daw yung mga document na ang origin is known. So paki-highlight po yung word na origin is known and can be proven and can be legally used as a sample to compare with other things in question. So ito pong mga standard documents, ito po yung mga known na sa atin. Alam natin kung saan nagmula. Ito din po ang ginagamit, no, ng mga question document examiner para po i-compare yung mga nag-arise na mga question documents, no. So, again, standard document, ito po ang mga document na yung origin or ang pinagmulan is alam na natin, no. Saan kinuha, sino yung gumawa, no. At ginagamit siya pang-compare sa mga question documents. Okay, so under ng standard document, no, meron siyang dalawang types, no, ng standard. Una is itong collected or procured standard, no. Ano ba to ang collected or procured standard, no? It is a specimen obtained from a file or document executed, no, ipaki-highlight po, in the regular course of man's activity, no, or a person's day-to-day business, official or social or personal activities, no? So, for example, if you are a government employee, no, meron kayong tinatawag na DTR or daily time record, dahil daily mo yan, no, pinifill upan, no, matatawag natin yan na collected or procured standard kasi part na yan ng day-to-day basis mo as a government employee. Okay, so kuha lang po ba? So next is the requested or dictated standard, no? Ano ba tong requested or dictated, no? It is standard document daw which is made upon request, no? Kapag sinabi nating requested or dictated, ito yung mga standard document, no, na ginawa upon request. No, are those which are given or made upon request for purposes of making a comparative examination with a request writing, no? Para mas maintindihan nyo kung ano yung requested or dictated, um, halimbawa po nito is
hihingan po kayo ng signature for comparison. Kapagka merong questionable na signature, no, kukunin yung signature mo on the spot, no? Kapagka yan yung sinulat mo, yung signature sa blank paper, no, na ni-request sa iyo ng question document examiner, so magiging requested yan or dictated, no? Ang purpose niyan is para ma-compare if merong mga questionable signatures, no, na maaring maging isa sa mga dahilan, no, para magamit yung signature na yan pang-scam. So, for clarification purposes, no, ginagawa itong requested or dictated standard. Okay, so tapos na po tayo sa unang category ng document. Now, punta naman tayo dito sa pangalawa, which is the highlight of the topic, which is the question document, no? Ano ba ang question document? No? A document that is questioned because of its origin, contents, or the circumstances regarding its production, arousing serious suspicion as to its genuineness, no? Or it may adversely scrutinize simple because it displeases someone, no? Pag sinabi nating question document, guys, ito yung mga kaduda-duda na mga document, no? Bakit? Dahil sa kung saan siya nagmula, ano yung mga content niya, no? Or paano yung paggawa sa kanya. Kasi guys, dito sa question document, no, kapag ka nag-examine yung question document examiner, um, tinitingnan yung date ng pagkagawa, yung signature ng pagkagawa, and tsaka yung kanyang content mismo. If siya ba ay galing sa isang source or di naman kaya ay galing sa forgery, no? Question document then is also known as disputed document, no? Bakit siya tinawag na disputed document? Kasi nga ang document na yan is merong discrepancy, no? Merong mali, kaya tinitingnan kung ano ba yung saan banda, no, ng document na yon is yung mali, no? Kaya kailangan siyang i-examine, no? Paano natin malalaman kapag yung question document na yan is from its original source or di naman kaya is forgery? So, ang basis natin dyan, dahil na-discuss na natin yung standard document, doon natin siya i-compare ngayon sa standard document, which is alam na natin yung origin. Kapag alam natin ang origin, alam natin kung sino yung source, no? Kapag merong lumabas dyan na isang document na galing daw sa ganoong source, no, hanapin natin doon sa standard na documents. If magkatugma sila, well, it's legit, no, na galing sa isang source. Pero pag hindi, well, that is questionable, no, kung saan talaga nanggaling. So, yon yung two categories of documents, the standard document and the question document. So, I hope, no, naiintindihan and klaro lang po yung discussion ko sa inyo. If meron po kayong mga na hindi naiintindihan or medyo nabibilisan kayo, please comment nyo lang dyan yung mga tanong nyo and I will try to answer it, no? Para po maka-learn po, you know, yung lahat, no, na hindi tayo na misdirect ng mga information. Okay, so ngayon tapos na natin ni-discuss yung two categories of document. So punta naman tayo ngayon dito sa legal classification of documents. So una dyan is public document. No, pag public document, ito daw yung mga documents na created, executed, or issued by a public official. No, so wag na natin pahirapan yung mga sarili nyo, guys. So i-highlight nyo dyan, no, na ang public document daw is any instrument authorized by a notary public or a competent public official. No, so in short, ang mga public documents daw is yung mga dokumento, no, na notarized, no? Yan lang po yan, no, yung public document. Yan lang yung keyword ninyo para madali nyo pong ma-identify, no,
Again, so public document, it is any instrument authorized by a notary public, no? Lahat ng na-notarize na papel is under yan ng public document. So, kuha lang po ba? So, let's move on to the official document. Pag sinabi nating official document is a document which is issued again, no, by a public official. Pero ini-issue na siya in the exercise of the function of his office, no? So halimbawa dito si mayor. Si mayor ay isang public official. Kapag ka si mayor, no, merong inilabas, no, pinirmahan na dokumento, for example, city or municipal ordinance, ang tawag sa document na yon is magiging official document. Kasi nga, in exercise in his public function or office function. So, official document. Next is private document. Pag sinabi nating private document, it is a deed or instrument executed, no, paki-highlight, by a private person without the intervention of notary public, no? Pag sinabi nating private document, no, ikaw as private individual yung gumawa, no? For example, yung mga deed mo sa lupa, 'di ba? Pero guys, no, let me give you a trivia. Merong isang private document na kahit pa merong intervention, no, ng notary public na panotaryohan, but still magiging private document pa rin siya, no? So paki-take note diyan sa mga notebook nyo, no? The last will and testament, no? Alam naman natin yung last will and testament, no, is private talaga yan. Pero guys, for legality, no, ipapanotarize talaga yan, no? Sakaling nawala na yung sumulat ng last will na yan, no, ang abogado yung magre-represent, no, para basahin yon. So para legal yung lahat, ipapanotarize yon. Pero 'di ba sabi kanina sa public document na lahat ng notarized na papel is under ng public document. Well, kapag merong general rule, no, meron ding exemption to the rule, no? So ito yung last will and testament which is private in nature, no? Na notarized pero private pa rin. So, naintindihan po ba? So, last one, no, would be the commercial document. Pag sinabi natin commercial document is any document defined and regulated by the Code of Commerce or any other commercial law. No, so para mas mapadali, no, hindi na kayo malilito kung ano ba talaga tong commercial law na to, commercial document na to, no, ito yung halimbawa ng mga resibo kapag bumibili tayo sa mga supermarket, no, mga grocery stores, or saan mang pamilihan na nag-i-issue ng resibo, no. So, simple lang, no? Yan yung mga legal classifications of documents. No, sa mga first year pa, no, na nakikita yung video dito, first year, second year, medyo hindi pa kayo related dito sa subject na to kasi advanced na to siya na subject, no, sa aming school, nasa fourth year na to, no, na subject. So, mas mainam, no, na advanced kayong makapag-aral. No? So, sa mga aspiring dyan, no, ng mga criminology students, no, sana maging reference nyo ito, no, pag nakapasok na kayo sa mga criminology course, no, ng university na papasukan ninyo. And sa mga magti-take ng board exam dyan ngayong July and August, criminology licensure examination. So, good luck and God bless sa inyo. So, again, this is Luis David of Crim Nation, no? Magandang araw po sa lahat.